Alas na ng umaga, oras po dito sa atin sa Pilipinas, nakatakda ang United Nations General Assembly sa New York. Inaasahang magtatalumpati doon si Pangulong Aquino, pero bago yan, may maipapasalubong na raw ang Pangulo sa kanyang pag-uwi matapos mapirmahan ng Pilipinas at Amerika ang kasunduan para sa mahigit $400 milyong na proyekto. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. I know how smart the Filipino people are. I know how hard they work. I'm not sure there's any group of people anywhere in the world that work harder than Filipinos. Isa raw ito sa dahilan kung bakit gustong pondohan ng Millennium Challenge Corporation na MTC ang tatlong programa ng Pilipinas laban sa kahirapan at katiwalian. Kanina pinirmahan na ang kasunduan para sa grant na nagkakahalaga ng $434 million. Ang pondo ay gagamitin para sa Kalahi CIDSS project na bubuhay sa partisipasyon ng maliliit na komunidad tungo sa pag-unlad, Revenue Administration Reform Project ng BIR para mabawasan ang katiwalian sa pagbabayad ng tax, at rehabilitasyon ng 222 kilometer na kalsada sa Samar. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Clinton ang malalim na ugnayan sa mga Pilipino. Maganda ang kanyang mensahe sa Pangulo, pero malinaw ding tinukoy ni Clinton ang isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. We hope that, Mr. President, the people of your country will be able to make a good living in their own country. Matatanda ang sinimula ng negosasyon para sa MTC grant sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Pero hindi natuloy ang pagbibigay nito dahil minabuti ng MTC na intayin ang bagong Pangulong iluluklok ng mga Pinoy. Nagpatid naman ang pasasalamat si Pangulong Aquino. My visit to the United States has a key objective to inform investors that the Philippines is indeed open for business. Not the under-the-table kind, but the legitimate kind. Matapos ito, nakipagkita naman ang Pangulo sa Filipino community mula sa iba't ibang states sa Amerika. Nangako si Aquino na tutugunan ang kanilang mga kahilingan. American business community will be there. Pumarap din ang Pangulo sa mga opisyal ng malalaking kumpanya sa Amerika para kumbinsihin sila mag-invest sa Pilipinas. It's really been an exceptionally warm reception for the Philippines and for our president in particular. It's critical to doing business. Transparency, good governance, rooting out corruption is really critical to American companies and companies from all over the world. Pumarap din ang Pangulo sa Council on Foreign Relations kung saan nasubok ang kanyang foreign policy at kahandaan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa sa harap ng mga eksperto sa larangang ito. Congratulations on your Mula sa New York City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Makikita na sa isang magazine ang mga karagdagang litrato ng pagbisita at pagpapakasal ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa India. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Sa mga litratong ito ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez, halatang walang mapagsidla ng tuwa ang dalawa sa kanilang pagbisita at pagpapakasal sa India last month. Inilihim muna sa publiko ang kasal at tila mas naging kontrobersyal pa ang ibaloy ceremony sa Baguio. Kami po hindi nabibilisan. Opo, ang mga pangyayari lang po, ang konklusyon lang ng ibang tao, sila lang ang nagpapabilis po. Pero this week lang, inamin na rin ng dalawa ang pag-iisang dibdib sa India noong August 19. Ang mga litrato ay inilathala sa October issue ng Star Studio magazine. Sa artikulong pinamagatang A Passage to India, idinitalye kung paano nagkaigihan ng dalawa. Naikwento rin na nauna si Robin sa India at sumunod na lang si Mariel. Pagkatapos sunduin sa airport noong August 18, dinala ni Robin si Mariel sa isang eskwelahan sa New Delhi. Dito, ipinakilala ng aktor ang TV host bilang kanyang kabiyak. Bumiyahe sila kinabukasan patungong bayan ng Agra kung nasaan ang Taj Mahal na itinuturing na simbolo ng wagas na pagmamahal ng isang emperor sa kanyang asawa. Ang suot na yellow sari ni Mariel, personal choice daw ni Robin. Kasama ng pare sa Taj Mahal, ang spiritual advisor ni Robin na si Samir Raza. Umaasa sina Robin at Mariel na magiging inspirasyon ng ibang tao ang kanilang love story. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kahit malapit nang matapos ang True Disliit, very busy pa rin ang child star na si Jillian Ward. Naghahanda kasi siya para sa kanyang pelikula at endorser pa siya ng isang clothing line. Yan ang chika ni Lars Santiago.
Halos hindi magkanda tuto ang sensational child star na si Jillian Ward sa pagtingin sa mga bago niyang damit na isusuot sa taping at sa iba pang mga lakad. Endorser na rin si Jillian ng Children's Wear. Kaninang tanghali, pumirma ang kanyang inang si Jenny Ward at manager na si Joe Barameda ng kontrata ni Jillian para sa kids clothing line. Kahit matatapos na ang True Disliit, magiging abala pa rin si Jillian. Siya pa ang nagbalita ng bago niyang proyekto sa GMA Films, Imus Productions, MZ at Octo Arts Films. May magawa akong movie. Wow. Ano to? Anong movie? Kagimat ni Enteng. Ano ka doon sa agimat na Enteng? Ano ka doon? Ano po ako, si Bebeng. Iyakin na makulit. Ibinuko pa ni Jillian ang mangyayari sa istorya ng True Disliit. Ikakasal sila Migs, kaso hindi pa po ipapalabas. Taping pa lang. Gustong-gustong magpunta sa mall ni Jillian, pero pagpasok niya, agad siyang pinagkakaguluhan, kaya sanay na raw siyang mag-disguise. Bawal kasi akong makilala. Bakit? Kasi hindi ako makakapag-ball, hindi ako makakapagkain po. So, paano ka nagdi-disguise? Anong sinusuot? Salamin, sombrero, jacket, and then shoes. Igaganon ko bangis ko, tapos ikiklip kong dalawa para hindi gumanon. Nang mapag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng kapatid. Ay, may baby na si Mami. May baby na si Ayaw nga pala. Bawal sabihin. Pwede niya putulin. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, may bagong time slot na ang paborito niyong game show na Hole in the Wall. Simula bukas, mapapanood na ito tuwing Sabado, 10:30 a.m. bago mag-asartalo. And that's it for Chika Minute. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Malapit na po ang anibersaryo ng pananalasan ng Bagyong Ondoy. Alam nyo ba na habang binabayo ng malakas na ulan at baha ang maraming lugar, meron pa rin talagang tinuloy yung kanilang pagpapakasal. Ngayon, binabalikan nila ng may ngiti. Ang kakaiba pero espesyal na kasalan na talaga namang sinubok ng panahon. Nakatutok si Lala Roque. Mag-iisang taon na sa Setyembre 26 mula nang maganap ang trahedyang dulot ng bagsik ng Bagyong Ondoy. Pero sa gitna ng kaliwat ng pagligtas sa mga taong na-stranded sa kanilang mga bahay, dulot ng grabing baha. Nung araw ding yung pala, may magsing irog na literal na hinarap ang pinakamalakas na bagyo ng kanilang buhay. Nakakangiti nang ikinuwento sa amin ni Vivian ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan nung araw ng kasal nila ng asawang si Tyron. Nagdesisyon na raw sila ng kanyang groom noon na magsama na sa bridal car patungo sa simbahan. Pero malayo pa sila sa simbahan, umirig ang kanilang sasakyan. Pumasok na raw sa loob ng sasakyan ang tubig baha. Meron lumapit sa amin na I think parang kagawad yata yun or isa sa mga bumbero. Sabi niya, ma'am, meron po kaming fire truck. So, sabi ng ate ko, sige, paggasolinahan na lang para makarating lang. Tapos yun, sakay kami. Ito ang fire truck na nagsilbing bridal car ni Vivian at Tyron patungo sa simbahan ng San Sebastian. Basta man sa ulan, tuloy pa rin ang kasalan. Ang choir leader nga raw ng simbahan naging instant ninong. Ang caretaker at lector ng simbahan biglang naging secondary sponsors. Dalawa lang daw kasi sa kanilang kamag-anak ang nakarating. Pati ang nakasalo ng kanyang bouquet at garter ni hindi nga raw nila kilala. At ang kanyang mga bisita, mga bumbero mula sa istasyon ng Leverisa. Maging ang kanyang pamangkin at flower girl sana na si Aliana, hindi raw malilimutan ang pangyayari. Alis na po kami nun. Kaso lang po, nabaha po. Tapos, dumating po hanggang dito ko na po. So, ano pakiramdam mo ng mga panahon? Natatakot ka ba? Nalulungkot? Tatakot po. Nasa ibang bansa man ang asawa sa araw ng kanilang first anniversary. May plano na raw si Vivian sa linggo. Pupunta ako dun sa church, dun sa official videographer and photographer namin na sa Reflection Studio. Tapos, dadaanan ko rin yung sa may fire station sa Leverisa. Wala na rin daw siyang trauma na nararamdaman. Baon naman niya ngayon ang isang mahalagang aral sa buhay.
kayong mawalan ng pag-asa. Kasi andyan naman ang Diyos eh. Bawat kilos natin, parati siyang nakatingin sa atin. Gumagawa talaga siya ng paraan para makasurvive tayo doon. Lalaro kay Nakatutok, 24 oras. Ang sweet-sweet naman. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy niyo pong tutukan ang 24 oras weekend. Sabado at Linggo po yan. 72 araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, J. Taruk at Pia Guanyo. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.